Eto, si Jervil Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case eh. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday para lang maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan eh, Romeo Acop eh. Sino humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Are you serious? No way. Yes. No way. Kapal ng mukha niyan. Ito yung nagtago ng asawa ha, na merong uncontested warrant of arrest. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Million ata yung utang, 9 million daw. 9 million ng utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Sino? Ayun. Si Jervil Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Are you serious? Oh my God! Ito talaga, yung mga ang kakapal lang mukhang magsipagtanungan, makipag-demand na accountability. Yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang. Bakit ang ganda nito? Tsaka yung Diba, ang fresh ni Bex, no? True. Ayan, oh. Laban. Bakit mukhang ang bango-bango niya. Mukhang everyday naglalactacid. Alam mo, yung mga ganyan. Yung, Moisturize. hindi mukha akong moisturize. Alam mo yun? Oo. Ibang level ng ganda ni Inday ngayon. Totoo. Alam mo, Inday, ngayong ini-impeach ka, this is your most beautiful in your entire life. To be honest, nakita nyo ba? Nakita nyo yung itsura nyo ng bata siya in the previous years. Ito ang pinakamaganda ni Inday kung kailan siya yung dapat mukhang stress. Oo. Girl, anong sikreto? You're more beautiful than your 19-year-old self. Oo. Hindi, sobrang ganda ni Inday nung isa sa mga best look ni Inday nung yung inauguration ni PRRD. Yung naka-blue siya na gown. Yung inauguration, yung siya, naka-terno na green. Oo, yung naka-terno siya. Pero, ay blue pala ata yun. Green ba or blue? Blue anyway, siya, royal blue. Royal blue. Yung nag-aasaran sila ni Pulong. Anyway, ang eksena niyan, pero aminin mo, ito talaga yung fresh lang ako. True. Tapos ngarag na kayo, ganyan. Ayun. Diba, siguro, aminin nyo, pag hinilera mo sila, si Mamshi, si Popshi, si Sarah at si Martin, tapos pagtanungin niyo yung mga yung taga-ibang bansa, sino sa tingin niyo po dito ang mukhang ini-impeach? True. Ang ano nga yung sasabihin ko? Yung mga lawyers nila na naglalabasan. Di ba naglabasan na yung mga lawyers yung prosecutor, pagkatapos nung defense, ganyan. Ang bibigat ng lawyer ni Inday. Pagkatapos itong prosecution, merong lawyer sila, yung Zamora. Tapos sasabi nung Zamora, in-invite po ako na mapasama sa prosecution panel ng mga abogado. Kasi kailangan daw nila ng matalino. Ano yun?
ng matalino at maganda na abogado. Tapos eto siya, Zamora Prosecutor. Eto siya. Matalino, mabait at magandang abogado. Ayun, mabait pala, may kasamang mabait. Tapos eto siya. Eto na. Okay, sabi mo eh. Matalino, mabait at maganda. Ayan. Kamukha ni Unanay. Grabe si Kid Wanderer. Ayan. Wala siyang salamin sa bahay, sabi ni Cathy Flores. Ano sabi niya? Baka yung nanay niya yung kausap. Hindi, ano bang background ni girl? Bakit nawala yung host nito? Stream na to. Oy, Joey, bumalik ka. Bakit nawala ka? Ayan, sorry. May napindot ako. Lumabas tuloy ako. Ay, sinasabi mo? Ano bang background niya? Ni Zamora, anong pangalan? Anong background nito? Isabel Maria Zamora. Isabel Maria Zamora. Zamora Poblador Law Office, partner daw siya doon. Her focus was civil, family law, corporate law, and criminal law. Tingnan natin ang kanyang anong ano niya? From UP siya, Polsai. Naging lawyer siya noong 2009. San Juan siya. Corporate and special project like listings in Philippine Stock Exchange and intellectual property matters. She's also one of the lawyers that backed the Maharlika Investment Fund. Ayun. Parang wala namang significant na ano. Siguro dahil nagpa-practice siya. Nagpa-practice siya kaya siya kinuha. Practicing lawyer. Sabi ni Luisa, I think she has more experience being a politician than a litigator. To be fair, mukhang ano rin naman siya. Mukhang mukhang nag-practice naman siya talaga. Kasi, kailan lang ba siya naging congressman? Parang 2022 lang siya naging 2022 lang siya naging politician. So kung 2022 naging politician siya, 2009 naging abogado siya.
So meron siyang at least good 10 years as a practicing lawyer. So baka may kaya siya siguro kinuha, gano'n. Ayun. Pero yun nga, sabi niya mabait, matalino, at maganda. Ayan. Okay, sabi mo attorney eh. Ang masasabi ko lang ay Emerald. Charot. Ayun, tingnan natin. Pero mabibigat rin yung lawyer ni Inday eh. Actually, mabibigat nga, no? Lalo na yung galing ng Narvasa, yung babae. Yung babae. Yung medyo mukhang bata pa. Yung babae ang mukhang matinik. Yes. Alam mo, ang tawag dito, kasi nung last time, kausap ko dito sila Sean Wayne at saka sino po ba yun? Yung, parang they were talking about yung possible reason, pinakamabigat na reason, kung bakit hindi po pwedeng magtuloy, kung bakit invalid yung impeachment ni Inday. Nung narinig ko yung explanation ng lawyer, kasi ang sinasabi rin niya, yung 1-year bar rule na violate. See, sabi ko na nga ba, yun talaga eh. Ayan. So yun. Lead counsel po ata yun ni VP Sara. Oo. Yung babaeng nakasalamin na na straight hair. Ayun. Yun, ito yun ang papakita ko. Wait. Defense lawyer Sara Duterte. Ito, attorney Sheila Season. Ayan class valedictorian, full academic scholar, San Sebastian College, Recoletos. Recognized as Lawyer of the Year of her firm for 4 consecutive years. Multiple Sandiganbayan cases. With a strong background in litigation and appellate practice, she now leads defense team in high-profile legal proceeding. Ayan. Ito yung mga lawyers. Obvious na maganda din na kailangan ipagsabi. Yung itsura niya, yung talagang hindi mo po pwedeng lokohin. Yung itsura ni attorney, yung talagang parang yung parang hindi mo talaga pwedeng lokohin. Kasi meron siya mga Kasi yung interview niya, attorney Season. Excuse me. Ito Ayan. Sa signatures kung talagang pinirmahan. Kasi parang walang picture sa nag-oath yung mga... Hindi ko po alam. Alam niyo po, sa totoo lang, humihingi kami ng certified true and correct copy from the Secretary General. And I think this is a request that was refused. Yes. There was we formally requested the Secretary General to provide us a certified true and correct copy of that. Hindi nila kaya to, yung mga merong legit practice. Hindi to kaya nila hindi to kaya ng prosecution panel. Sobrang tinik.
Actually, ang mangyayari nito, parang it's going to be like ERAP. Di ba bigati ng mga abogado ni ERAP noong panahon na yon? Actually, maraming gustong maging lawyer kay Sara kasi VP yan elected official yan And ibang klase kasi nasa CV mo na you were part of the prosecution team of yes. Of a, lalo na VP Sara is the highest she has the highest vote received in history. Yeah, oo. Impeachment. Itong mga nasa prosecution panel, 11 members of House of express belief that Sara ito yung hina-highlight nila. Parang mukhang ito na yung hina-highlight nila na na prosecution lawyer kasi siya na yung may pinaka-extensive na experience. Sino nga yung una nilang ito. Sara Duterte. Ayan, yan ay kahit wait. Ito. Si Jervil Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday para lang maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan Romeo Acop Sino humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Are you serious? No way. Yes. No way. Kapal na mukha niyan. Ito yung nagtago ng asawa na merong uncontested warrant of arrest. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. As in. Ayan. Tapos si Romeo Acop, hindi naman to si Acop, lawyer ba si Acop? Romeo Acop, hindi man lawyer yan si Rog Gutierrez, lawyer. Joel Chua, lawyer. Etong si Raul Angelo Bongalon, lawyer. Loreto Atcharon, lawyer ba yan? Loreto Atcharon, lawyer. Lawyer siya. Lawyer si Atcharon. Sino tong Atcharon na to? Okay. Tapos, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, etong Lawrence Defensor at saka itong Isabel Maria Zamora. Yan yung lagi nilang pinagsasalita sa mga press con. So I think ito na yung ito na yung lawyer na merong extensive experience sa litigation. Ganon. Pero itong si Lawrence Defensor. Tingnan nga natin yung background niya. Lawrence Defensor. Work as a legal officer at SMC Global Power Holdings. Serve as a senior partner at Salazar Enrile Defensor de Mata Law Office, SEDA Law. Specializing in energy, power and electric utilities, project finance and construction, and local legislation. Senior partner. Pero yung practice niya, limited sa energy. It's an entirely different animal. Pagkatapos, hindi naman yan yung high in litigation na na field. Kasi compliance yan Compliance yan Hindi siya yung parang very sa litigation na practice. Okay.
2019, congressman na siya. Kailan siya naging abogado? 2004. Okay. 2004. Pero, ang tawag dito, this is not si Defensor yung isa sa parang pina-front nila na parang magaling na na legal practice. Pero, kung energy yung practice niya, lawyer si Akop JRU. Lawyer pala si Akop? Lawyer si Akop Joey. Okay, lawyer pala siya. Okay, I'm so sorry. Kapatid ni Mayor Francis at Kong Pami si Attorney Isabel po. Well, talaga? Si Acharon parang walang practice, di ko makita ang profile niya. 8 million ata yung utang, 9 million daw. 9 million ng utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Sino? Ayun. Si Jervy Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Are you serious? Oh my God! Ito talaga, yung mga ang kakapal lang mukhang magsipagtanungan, makipag-demand na accountability. Yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang. Nagbabayad. Hindi mo masamang umutang. Ako umutang ako. Pero, ang masama po ay hindi ka nagbabayad ng utang. Correct. Oo. Ayun. Tingnan mo yung practice ni Akop. Akop. Romeo Akop. Kakainin sila ni ni Fortune at saka ni Season. Kakainin sila ng buhay dun. Police career. Kailan siya naging, he then studied law at JRU, graduated cum laude in 1986. Career as representative. In 2016 siya, wala siyang practice. 2010 nag-politician na siya. So, police siya, at the same time, lawyer siya. Di limited yung practice nito. Limited yung practice ni Akop. So, 1986, graduate na siya. Cum laude siya, naging lawyer na siya at 1980, maybe 1987 or 1988, naging abogado na siya. Ang ganda pala ng credentials ni Akop, no? PMA-er, lawyer, tapos nag-police. That's why to be fair to Akop, when you hear Akop asking questions, mas fair. Mas fair, at hindi lang mas fair, Akop actually has a very psychological approach. Yeah, oo. Actually, alam mo, pag hindi scripted yung questions niya, reasonable siya. Yeah. Reasonable siya pag hindi scripted. Kaso nga lang kasi ang daming event na makita mo talaga scripted yung ginagawa niya. So parang feeling ko sinasadya niyang ipakita na, scripted to. Scripted to kasi dire-diretso yung basa niya. Dire-diretso yung basa niya. Sabi ni Edward, share ko gawain ni Bitrix yan. Kami gumawa ng ibang campaign materials niyan noong 2022. Sobrang hirap singilin. Kung natalo siya noon, malamang hindi kami binayaran, sabi ni Edward Andrew Gambe. Uy, Madam Bitrix, ang hirap raw singilin. Ang dami na nagsasabi, Madam.
Kapag nagsasalita tayo about accountability, dapat mabilis lang magbayad. Diyos me. Ayun. Pagkatapos, sino pa tong Marcelo Libanan? Ito si Rog Gutierrez. Anong practice kaya nito ni Rog Gutierrez? Na-curious tuloy ako. Rog. I don't think Akop is, no. Maganda yung personal background ni Akop, pero I don't think, siya. I don't think, Gutierrez. I don't think, magiging sobrang magsha-shine siya dito. Parang, lang siya, yung pampahaba lang ng listahan ng prosecution panel. Political career. Bakit ang dami yung prosecutors? Ilan ba prosecutors kay ERAP? Kay ERAP? Na Congress, ha? Alam mo, yan yung Congress. Yang sa yung mga congressman na yan pa lang yung congressional prosecutors. Kasi pwede pa silang kumuha ng private. Pwede silang kumuha ng private. Impeachment, ERAP. Asan yung listahan ng prosecution? Dennis Villa Ignacio and other government lawyers. Bakit wala yung listahan ng Anyway, ayan. Anyway, si Rog Gutierrez, grabe ang bata ni Rog Gutierrez, 1993. October 6, 1993, doon siya pinanganak. Studied law and earned his Doctor of Jurisprudence. Kailan? Becoming a licensed lawyer. Kailan? Bakit hindi sinasabi dito kung kailan siya naging lawyer? "31 years old si Rog, bagong lawyer lang to. So definitely wala pang 10-year ang experience nito. Ayan. Booking na booking rin si booking na booking rin yung inexperience ni Rog Gutierrez nung nakausap niya si PRRD Nung November 13, yung sa quad hearing. So si Rog Gutierrez, the prosecution panel will largely depend on the private lawyer na i-hire nila. Ayun. So, ang pinaka may experience na nga sa kanila, itong si Zamora. Siya na ang siya na ang pinaka may experience sa litigation. Kasi ako po sa police, lawyer siya, pero policeman siya. Paano siya makaka-practice noon? Hindi siya makaka-practice masyado doon. 'Di ba? Si Rog Gutierrez, bagong lawyer lang. Akala ko si Lawrence Defensor, akala ko extensive yung experience niya. Yung pala, energy. Ngayon, if ang practice ng lawyer is energy, it's really more of regulation rather than litigation. Defensor? So kaano-ano yan ni Mike? Mike Defensor? Mike Defensor? That I don't know. Teka. Lawrence Defensor. Mike Defensor.
Mm. Parang walang connection. Is Lawrence Defensor parang hindi. Parang walang relationship. Parang taga Iloilo to si Lawrence Defensor. Baka kaano-ano nila Miriam. Oo, baka kay Miriam. Teka. Lawrence Defensor, Miriam. Baka auntie niya or something. Hindi naman. Hindi rin. Parang wala akong nakikitang relationship. Pero sa bagay, hanggang ano lang kasi to hanggang first family lang. Hanggang first family lang ng tatay. Miriam Defensor Santiago. Oo. Benjamin Defensor. Walang Arturo dito na. Wala Baka meron, baka malayong-malayo na. Baka malayong kamag-anak. Oo, medyo malayo na kila Miriam, sabi ni MJX. Kasi kung para silang Iloilo, I'm pretty sure meron niyang relationship Baka, kasi wala baka malayo-malayo na. Tatay niya, cousin ni Miriam. Ayun sabi ni Enoch. Ayun. So medyo malayo na nga, no? Pero prominent sila sa 3rd district. Ang ano kasi laging ini-interview yan si Lawrence Defensor. Tapos yung parang pag nagsalita naman siya, very parang yung very lawyerly. Kaso kung ang practice nga niya energy, with all due respect, I don't think kaya niyang sabayan yung mga hardcore lawyers ng Fortune Narvasa and yung law firm ni Siegfried Fortune. Pagkatapos, PRRD is also a litigator. 'Di ba? Si PRRD litigator din yun. Solid yung practice ni PRRD. Hindi rin yun just. Ayun. So, yung hindi kasi nare-realize nung iba yung practice ni PRRD. Yung practice ni PRRD, yan yung mga practice na makita pa lang nila yung facts, alam na nila kung mananalo sila or matatalo sila. Ganun. Ayun. Pagkatapos Kasi city prosecutor siya Oo, 10 years siyang prosecutor Ayun. Well, hindi nga nila maano si PRRD doon. Hindi nila pwedeng paikutin si PRRD. Yun yung number 1 eksena doon. Saka alam ni PRRD kung kailan anong strategy ang pwedeng gawin when a case might be headed towards a disaster. Hindi ba?
pa ni VP, kala mo tatahi-tahimik. Yung Carpio, teka. Ay, sorry. Defense lawyers impeachment. Lucas Carpio Jr. Ayan, tingnan lang natin. Siya na lang yung hindi natin kakilala. Lucas Carpio Jr. Lucas Carpio Jr., Manasseh Carpio's father, was listed as among Duterte's lawyers in the SC petition. Tatay pala ni Manasseh to, no? Serve as RTC judge in Manila, Parañaque, Pasig, and Davao. Retired in 2016. Puta, retired judge. Retired judge pala yung Lucas. Retired judge yung RTC judge. Yes. Tapos kapatid pa ni Ombudsman Conchita. Yari sila dito. Retired judge siya, tapos yung mga niya yung mga branches niya mabibigat. Manila, Parañaque, Pasig, Davao City. The Vice President's father-in-law also co-founded Carpio and Bello law offices with former labor chief Silvestre Bello III. Ayun. Oh well, pinili nyo yan. Ayun. Well, ano ngayon? Ano ngayon ang kaya kita nyo, 'di ba, ang anuhan nila is but yung prosecutor ngayon, ang ginagawa nila, salita sila ng salita sa media kasi nga this is a political trial. So ang ginagawa, they're not addressing the senators, they're addressing the public. Kasi pag gano'n ng impeachment trial, magkakaroon niya ng mga survey para pakita kuning-kuning yung view ng mga tao. It's a political trial. Toro. Ayun, so, si Attorney Season pala, batang lawyer pa pala siya, no? Si Attorney Season. Oo, pero malaking na siya sa Pero nasa Narvasa siya, nasa Fortune Narvasa Salazar siya na law firm. Bigatin yan, di ba? Battle hardened to. Mga Fortune din ang nag-handle nun sa impeachment ni Erap. Okay. Although ang chismis kasi is that yung asawa ni Siegfried Fortune, kamag-anak yata ng mga Rimulya. Okay. Ayun. Pero kasi with this kind of lawyers, yung mga kalibre nila nila Attorney Fortune, yung mga ganyang sobrang A-list lawyers.
grabe yung fidelity niyan sa ano eh, grabe yung fidelity nila sa lawyering job nila. Ganon. So, hindi si Lucas ang Judge Joey, asawa niya yun. Hindi, sabi dito, ano eh, siya eh. Ayan o, Lucas, sabi ng Rappler. Lucas Carpio Jr. Lucas wife, oo nga, sorry. Si Lucas wife pala, hindi pala si ano, hindi pala, tama ka Tita Jo. Ayun. Hindi pala siya yung RTC judge. Ang RTC judge, yung asawa ni Lucas Carpio Jr. Ayun. Si Lucas Carpio Jr. ay merong hardcore litigation practice kasi siya yung partner ni Silvestre Bello III ng Carpio and Bello Law Office. Ayun. Tama ka Tita Jo. Ayun. Tapos si attorney si pala attorney Andres Narvasa rin ay nasa defense panel din. Si attorney Sheila Season ay naging lawyer nung 2014. Tapos another lawyer na medyo bata-bata pa, Robert Batumbakal. Bata din. Ayan. Pero si attorney Sheila Season, 2014 siya naging abogado. So parang almost 10 years na siya in practice. Oh, not so bad. Not so bad. Ayun. Pero umakyat ka, sasagutin ka. Bilis. Itatanong pa yung something na makikita naman sa mga post eh. Akyat Perry. Bilis. Anong gustong palabasin? Bigatin ang parents ni Attorney Mans, sabi ni Julian's World. Oo, RTC judge at saka ang tawag dito? Practicing lawyer. Siguro kaya nag-practice yung tatay ni Attorney Mans kasi somebody has to earn. Kasi syempre pag RTC RTC judge, limitado yung nun eh. Limitado kita nun. Would it matter if sobrang galing ng lawyers ni VP? If Senate naman ang magde-decide ng outcome ng impeachment case? Sabi ni DF. I think it will matter in terms of public reaction. Kasi since highly political nga siya, kailangan mo ng magaling na lawyer na magaling rin na na magpaliwanag sa public at the same time. Ganon. So, magmamatter siya kasi to certain extent, merong influence sa mga senator judge kung ano yung magiging reaction ng public. Ganon. Kaya nga nung yung sinasabi yung may nagtatanong kanina, paano boboto yung mga yung mga senators? I think yun nga, it's really something na yung crossing the bridge when we get there. We do not really know. Kasi ibabalance ng mga senador na yan yung yung bayad ba? O yung public reaction? Ibabalance nila yan as we go along eh. So hindi mahirap talaga i-predict. Ganon. Mahirap i-predict. Ayan. Siya, 3:30 na, tayo matulog na. 2,472 pa kayong nandito, matulog na kayo. Ayan, lahat naman tinitira ng Attorney Claire basta dikit sa mga Duterte, matindi bias nun. Sabi ni JRP Creative. Hindi ko feel yung Attorney Claire Castro. Ano siya yung echo chamber. Ayun. Ano problema niya? Wala, salita rin ng salita yung tungkol sa West Philippine Sea na hindi naman niya alam yung pinagsasabi niya. As in. Okay. Alright. Matulog na tayo.
Matulog na tayo. Maraming salamat, ka-moisture at mga ka-vinegar. Maraming salamat sa mga lahat ng mga nagbigay ng tip. And ikaw, may pasasalamat. Magpapasalamat ako kay Sap. Hello, maraming salamat po. Kay Mami Ara Apuan, thank you very much. Kay Filipina in Norway, maraming salamat. Todo na natin to. Idensky Tade, I better learn on your channel rather than mainstream in Pinas. Maraming salamat po. Kay Y. Lopez, maraming salamat sa iyong pa-super stickers. Kay Miss Joanne, hi Miss Joey and Miss Sass, watching from Singapore. Kathy Flores, keep it coming, Joey and Sass. This is what I like about you guys. You say it like it is and don't sugarcoat it. Kay Jars, thank you very much for your solid support, Jars. Maraming salamat. At kay Arman, that's UK. We love Tatay Digong from London, UK. Ayan. Maraming salamat. Kita-kita tayo next time at mag-ingat po kayong lahat. Bye!